Bahan ang prangkisa ng network. Nag-iyakan ng mga empleyado at talent ng ABS-CBN na nagsama-sama sa labas ng network matapos malamang patay na ang prangkisa ng kumpanya. Pero ang lungkot ng mga kapamilya, may bahid ng galit. Mayroon ding kaunting pag-asa. Naging comedy man, horror, action, drama ang mga pangyayari. Happy ending pa rin yan. Kaya kung hindi pa happy, ibig sabihin hindi pa ending. Huwag po kayong mag-alala, magbabalik po. At mamimiss namin kayo mga momshi, pero saglit lang po ito. Hindi maikakaila na sa pagbasura sa prangkisa, kasunod nito ang pagtatanggal ng mga empleyado. We can only support our employees up to the end of July. It's painful. I'm thankful to all of those who supported us, those 11. And to those who voted against us, it's painful, but I am praying that God would grant me the wisdom to understand that decision. I'm very concerned about the anti-terror bill. It concerns me. I am not comfortable with the fact that you can be suspected of committing a crime and then your assets can be frozen for 6 months. You can be held for 2 weeks or up and 10 days more. It concerns me. I don't know how they're going to implement it. I hope that all of my fears are unfounded. I hope that I'm reading the situation the wrong way. But I'm looking at what's happening, and it looks very similar to what has happened to us in the past. Pero tinuldukan man ng mga kongresista ang prangkisa, tuloy pa rin ang laban at paninindigan. Ang mga organisasyong sumusuporta sa laban ng ABS-CBN nasa likod pa rin ng kanilang mga kapamilya. Oo, napigilan nila. Subalit hindi pa ho tapos ang laban. May pagkakataon pa tayo para maningil sa kanila. At sa mga araw na to, mula sa araw na ito, wala ho tayong gagawin kasama partikular kami sa sentro, sa nagkaisa at sa iba pang mga kilisang unyon katulad ng KMU na nandito. Wala po kaming gagawin kung hindi tugisin ang mga kongresistang pumatay sa ABS-CBN. Hindi po natin maikakaila na talagang ang pinagsimulan nito ay noong sinabi ng Pangulo na I will see to it that you will be out. Yun naman po talaga yun eh. Ang punot dulo kung bakit pinapasara ang ABS-CBN. Hindi talaga bukas ang administrasyon sa kahit anong kasaliwat na opinyon at kahit anong sinasabi natin. Hindi nakikinig ang administrasyon na ito. Bago ang botohan sa Kongreso, sumama sa pagbusina sa harapan ng Batasang Pambansa kaninang tanghali ang mga producer ng Umagang Kay Ganda na sina Zenny at Trisha. Ang kanilang pakikiisa sa caravan mula sa ABS-CBN headquarters hanggang sa Batasan ay para sa kanilang mga pamilya na apektado ng issue ng prangkisa. Tuloy pa rin ang benepisyo nila tulad ng bigas at health card. Pero cash assistance kada buwan na lang ang tatanggapin nila na katumbas ng 1 linggong sweldo. Apektado ang programa nila ng shutdown tulad ng ibang programang hindi umeere nang ipasara ng National Telecommunications Commission ang Channel 2. Sana kayanin, pero sa hirap ng buhay ngayon, yun, may pandemya, nakita namin na mahirap maghanap din ng trabaho. Kahit sabihin nila na, andaling sabihin niya, di ba, na maghanap ng ibang trabaho. Pero paano, saan ka maghanap ng trabaho kung maraming kumpanya yung nagsasara? Sa pamilya ko, isa na lang po ang nakakapagtrabaho. So yung magulang ko po na apektado rin yung kanilang business dahil sa COVID. So malaking tulong po yung patuloy na pagpapasweldo ni ABS-CBN sa kanilang mga empleyado. So kung talagang tuluyan pong magsasara, saan po kami lahat kukuha ng kahit pang araw-araw man lang, hindi na yung mga bills na kailangan mong bayaran. Ilang mga artista rin ang sumama sa caravan tulad ni Angel Locsin na may hawak na placard na bigyan sana ang kumpanya ng pagkakataon. Nasa Batasan din sina Piolo Pascual, Catherine Bernardo, Nicky Valdez at Malu de Guzman. Huwag na natin dagdagan pa yung kahirapan na nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang po ito tungkol sa laban ng ilang manggagawa o ilang libong manggagawa, kundi ito po ay laban ng sambayanan.
Ito po ay panahon itatakda sa kasaysayan kung paano po natin ipaglalaban ang kapakanan ng sambayanan sa isang panahon ng pandemya. Laban ng 11,000 empleyado. Binanganak ako nung panahon ng martial law. At lagi ko nakikita sa mga balita na never again. Nakikita ko, nababasa ko sa history books. Lumaki ako na nababasa ko. Ewan ko lang po ngayon sa ganitong generation. Pero wag ho sana natin hayaan na dito na lang po matatapos ang ABS-CBN. Kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan po natin magkaisa. Dahil hindi lang po ito laban ng mga kumpanya. Buhay po ng mga tao ang nakasalalay dito. Mga tao na mga binabayaran, may mga hinuhulugan, may mga pinapagamot, may mga tao na pinag-aaral, binubuhay ng ibang pamilya. Yun lamang po. Nagdadasal ako na sa lahat ng mga kasamahan ko sa ABS-CBN ay makatulog ng maayos ngayong gabi dahil naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan, siguro nararamdaman. Dahil kahit ako, parang hindi ko rin alam kung paano ko explain yung sarili ko. Pero yun, nakikiusap lang ako na magkaisa tayo. Paramdam natin kung ano ang kayang magawa ng industriyang ito, pagtulong-tulong, pagsama-sama. Yun lamang po. Yan nga ang pahayag ng kapamilya natin na si Angel Locsin na dito ay nagbigay ng pag-asa sa mga kapamilya natin na nagtitipon-tipon dito na nalilito, hindi pa alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang mensahe ay sama-sama pa rin ang mga kapamilya na habang patuloy pa rin itong laban na ito. Tinatanong natin yung mga kapamilya natin dito kung ano ang plano. Wala pa rin naman talagang plano. Yun nga, parang pinoproseso pa yung mga emosyon, pero sa ngayon ay patuloy pa rin ang laban para sa pag-asa na maibalik muli ang ABS-CBN kahit pa pinatay ng mga kongresista ang prangkisa ng network. Ted? Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. Planado na sa simula pa lang. Ito ang tingin ng ilang legal experts sa naging takbo ng House Franchise Committee hearing sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Pinahaba, hinayaan na mawala yung prangkisa so that klarong-klaro yung attempt na kontrolin o di kaya bigyan ng kondisyon, no, para lang i-operate yung franchise. This is not a conscience vote but a party line vote. This is the majority following orders to deny the franchise. Ayon kay Lavinia, malinaw sa mga pagdinig na nasagot ng ABS-CBN ang mga issue, pati yung mga wala nang kinalaman sa pagbibigay ng prangkisa. There's nothing to do with law or with process. Politics trumps law, politics trumps ethics, politics trumps policy, and that's the case that we have here. Tingin ng National Union of People's Lawyers, naging new abnormal na ang kadalas ay hindi katanggap-tanggap at hindi inaakala. At wala nang ligtas ngayon sa panggigipit at paghihiganti sa politika. Paninindigan ng mga eksperto, ito ay isang press freedom issue, taliwas sa iginigiit ng mga mambabatas. It has everything to do with press freedom. Basically some of the members of Congress were basically telling the network how to publish, how to broadcast, what not to broadcast, and that precisely is the guarantee of press freedom. The pattern is very clear. It's the number one newspaper, Inquirer. It's the number one, social media news site or media online news site, and it's the number one broadcaster. The idea is to push you down to your knees so that everyone else realize that
these people mean business. Pero aminado ang mga eksperto, mahihirapang makakuha ng remedyo mula sa korte. Bagamat kasi iba ang naging pagtrato sa franchise renewal ng ABS-CBN kung ikukumpara sa ibang mga prangkisa na agarang ipinasa, tingin ni Te, mahirap pang himasukan ng korte ang deliberasyon ng isang co-equal branch of government. Maging ang TRO petition ng ABS-CBN sa Korte Suprema nanganganib na maging moot and academic o hindi na kailangang talakayin pa dahil wala nang aasahan pang prangkisa ang ABS-CBN mula sa Kamara. Mahirap kasi dyan, walang franchise ang ABS-CBN. Kahit anong sabihin natin pamaraan na legal, babalik at babalik kayo sa puntong ano ang inyong karapatan para mag-ere kung wala kayong prangkisa. Ang nakakalungkot para sa akin at the end of the day, yung mga taong mawakangal ng trabaho. Ang hirap naman sumalat ng trabaho na yun. The vote today was economic sabotage. Until the politics change, ABS-CBN would have to find a way to survive. Ayon naman sa tweet ni Dean Chaldiocno, ang malinaw umano sa hearing, napakaraming politiko ang hindi na dapat i-renew ang posisyon sa gobyerno. Mike Navalio, ABS-CBN News. Toe the line or get shut down. May takot at pagbanta ang mensaheng inihahatid ng gobyerno. Kapag kaaway ka, pwede kang ipasara. Tila nakita naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang pagbabalik ng kasaysayan noong 1972 kung saan ang dapat ay malayang pamamahayag, mistulang tinututukan ng espada. Para kay Drilon, malampasan man ng ABS-CBN ang kinasapitan nito, mananatili ang problema ng bawat pamilya ng 11,000 empleyado nito. Ikinalungkot din ni Senador Sani Angara ang nabasurang prangkisa kahit pa mismo ang BIR at SEC na mismo ang nagsabing wala itong nilabag na batas. Ang nangyaring ito, sabi pa ni Angara, may masamang epekto sa ekonomiya at karapatang magpahayag. Para kay Senador Grace Poe, pagkakataong maitama ang mga mali ang dapat ibinigay ng Kamara sa ABS-CBN dahil lahat naman ng media organization nagkakamali. Sa nangyaring ito, sabi ni Poe, maging ang entertainment na nagbibigay aliw sa madla, nawala na rin. Pero kung si Senador Francis Pangilinan ang tatanungin, patunay ang hatol ng Kamara na wala silang pakialam sa karaniwang tao at hindi interes ng taong bayan ang inuuna. Kinundi na naman ng mga guro ng FEU Department of Communication ang hatol ng Kamara. Anila ang pagkakabasura ng prangkisa ng ABS-CBN ay pag-aalis din sa karapatan ng mga Pilipino na makakuha ng sapat na impormasyon. Iginiit naman ni UP Journalism Professor Danilo Araw na ang pagbabasura ng ABS-CBN franchise ay may masamang epekto rin sa kabuuang industriya ng media. I should caution the televiewers that just because ABS-CBN is temporarily off the air now, it doesn't mean that everything or all of the shares of ABS-CBN in terms of audience and profit would automatically go to GMA. Either it will be distributed, albeit piecemeal, across different news media organizations, or sometimes the audience share and profit shares would just simply dwindle because there will be televiewers who will just be, or audiences who will be turned off by the situation and just simply tune out of media altogether. That's also a possibility. So the monopoly is actually much worse than the duopoly. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na aminado na umasa na pakikinggan ng Kamara itong mga iniharap sa kanila na testimonya at ebidensya na lungkot dito sa pagkakabasura ng ABS-CBN franchise. Ito ay kahit paan nila, maraming naitulong sa gobyerno ang ABS-CBN, gayon din sa mga tao at mas marami ang gustong manatili ito sa ere. Kaya ang tanong, ano na ang mangyayari sa ABS-CBN ngayong wala na itong prangkisa? The membership of KBP is based on franchise. There might be a way, no? That depends sa legal namin, natin sa KBP, kung anong paraan na mapagpatuloy pa rin ang kontribusyon ng ABS-CBN. Naniniwala naman si Drilon na dapat hintayin muna ng himpilan ang bagong kongreso sa 2022 para makapag-apply uli ng bagong prangkisa.